Hinamak na manugang. Kabanata 25. Alam ni Alex Dixon na si Jane Lewis ay gumugol ng maraming pagsisikap sa disenyong ito. Hindi niya inaasahan na ang mga bunga ng pagsusumikap ng kanyang asawa ay kukunin ng pamilya Lewis. Sa pagtingin sa mapupula at namamaga na mga mata ni Jane Lewis, kumirot ang puso ni Alex Dixon at nagalit. Sumosobra na talaga sila. Tinakaw nila ang mga bunga ng pinagsikapan ng aking asawa at pinagbantaan pa itong itago ito sa kanya. Ang One How Company ay akin, at ang aking asawa ay dumanas ng malaking pagkawala. Hindi niya kinaya. Marahan na bumuntong hininga si Jane Lewis at sinabing, umalis ka na dito at magluto. Gusto ko muna mapag-isa ng mga ilang oras. Tumango si Alex Dixon. Lumabas siya ng kwarto na madilim ang mukha. Pagdating niya sa kusina, tinawagan agad ni Alex Dixon si Wang Lizu. Nanggaling sa telepono ang magalang na boses ni Wang Lizu. Young Master, anong utos mo sa akin? Malamig na sinabi ni Alex Dixon, nabalitaan ko na ang Lewis Group ay nagtatrabaho sa One How kamakailan lang. Bumilis ang tibok ng puso ni Wang Lizu. Bakit biglang nabanggit ito ni Young Master? Hindi kaya sapat ang kanyang ginawa at naging dahilan ng pagkadismaya ni Young Master? Sa pag-iisip nito, nagmamadaling sinabi ni Wang Lizu, Young Master, ang blueprint na ginawa ni Mark Lewis mula sa Lewis family ay talagang pinakamahusay sa industriya. Kaya naman pinili naming magtrabaho sa kanila. Umuso si Alex Dixon. Sabi niya, syempre, the best ang design na ginawa ng asawa ko. Nang marinig ang mga salita ni Alex Dixon, bumuhos ang malamig na pawis sa noo ni Wang Lizu. Ang pangalan ng disenyo ay si Mark Lewis. Nakita na niya noon si Mark Lewis. Si Mark Lewis ay isang lalaki. Biglang sinabi ni Alex Dixon na ang disenyo ay sa kanyang asawa. Hindi kaya kinuha ni Mark Lewis ang design. Young Master, hindi ko talaga alam na si Young Madam ang gumawa ng design. I will stop all cooperation with them now. Umisi si Alex Dixon at sinabing, pinahirapan ng Lewis family ang asawa ko. Hindi pwedeng basta-basta na lang ang bagay na ito. Gusto kong ayusin ang score na ito sa kanila. Magalang na sinabi ni Wang Lizu sa kabilang dulo ng telepono, okay. Kinabukasan, pinapunta ni Alex Dixon si Jane Lewis para magtrabaho gaya ng dati. Kakahinto lang ng sasakyan sa entrance ng kumpanya nang tumunog ang telepono ni Alex Dixon. Magalang na sinabi ni Wang Lizu, Young Master, nagsimula na ako. Tumango si Alex Dixon. Sabi niya, kailangan mong gawin itong mabuti. Mabilis na sinabi ni Wang Lizu, huwag kang mag-alala, Young Master. Hindi kita bibigwin. Mabuti yan. Binaba ni Alex Dixon ang telepono. Tumangala siya sa gusali ng Lewis family at ngumisi. Ang lakas ng loob ng maliit na basurang kumpanyang ito na saktan ang asawa ko. Kung hindi dahil sa asawa ko, hindi rin ako interesadong tingnan. Tumingon si Alex Dixon at nakitang nakatingin sa kanya si Jane Lewis. Umiti siya at inaliw siya, huwag kang mag-alala tungkol sa disenyo. Ang One How Company ay hindi makikipagtulungan sa sinuman maliban sa iyo. Sandaling natigilan si Jane Lewis. Hindi niya alam kung bakit ganoon kasolem ang pangako ni Alex Dixon, pero inisip niya lang na inaaliw siya ni Alex Dixon. Bahagya siyang ngumiti at hindi isinasapuso ang bagay na ito. Oh, di ba Jane? Nakita mo ako. Hindi ba dapat ikaw ang magkusa na batiin ako? Sa sandaling ito, pinaandar ni Mark Lewis ang sasakyan sa gilid. Nakasuot siya ng sunglasses at idinikit ang ulo sa labas ng bintana. Tawa siya ng tawa. Sinulyapan ni Jane Lewis si Mark Lewis at hindi nagsalita. Hindi nakayanan ni Alex Dixon ang mga taong nang-aapi sa kanyang asawa. Umisi siya at sinabing, Mark Lewis, ano ang pinapakita mo dito? Pinirmahan na ba ang kontrata? Naayos na ba ang usapan? Hinubad ni Mark Lewis ang kanyang salaming pang-araw. Mayabang niyang sinabi, ngayon ang araw ng pagpirma sa kontrata. Maya-maya, personal na darating si Pangulong Wang at pipirma sa kontrata. Lubos na pinahahalagahan ni Pangulong Wang ang pagtutulungan nito. Pagkasabi noon ay tumingin siya kay Jane Lewis. Jane, kailangan pa kitang pasalamatan. It's all thanks to your blueprint. Pagkasabi noon ay bumaba na ng sasakyan si Mark Lewis.
He hummed a small tune at naglakad papasok sa company building. Kumunat ang noo ni Alex Dixon. Hinawakan niya ang maliit na kamay ni Jane Lewis at inaliw siya, "Sasamahan kita, huwag ka mag-alala." Namula ang mukha ni Jane Lewis. Hinawakan ni Alex Dixon ang kamay niya, at may kakaiba siyang nararamdaman sa puso niya. Gusto niya noong una itong bunutin, ngunit nang makita niya ang malalalim na mga mata ni Alex Dixon, hinayaan niya itong hawakan ang kanyang kamay. Kaya lang uminit ang puso niya. Ito marahil ang pakiramdam ng pagiging protektado. Parang naging iba si Alex Dixon. Nang pumasok si Alex Dixon sa kumpanya, alam niyang ang kumpanya ay pinalamutian na ng mga lantern at streamer, na may mga banner na nakasabit sa lahat ng dako. Mayroon ding isang grupo ng magagandang babaeng empleyado na naghihintay sa pasukan upang tanggapin si Pangulong Wang. Maganda rin ang pananamit ni Megan Lewis. Nakatayo siya sa bulwagan. Nakita ni Megan Lewis na papasok ang dalawa at mabilis na tinawag, "Ate, bakit ganyan ang suot mo? Hindi magandang makita ka ni President Wang. Pumunta ka at tumayo sa likod. At ikaw, lumayo ka." Huminga ng malamig si Alex Dixon. Umiti siya at sinabing, "Megan Lewis, huwag mong ipagmalaki ang iyong sarili. Mas malaki ang pag-asa, mas malaki ang pagkabigo." "Pwey, sino ka sa tingin mo?" Bakas sa mukha ni Megan Lewis ang paghamak. Sa oras na ito, dahan-daang dumaan ang isang Mercedes-Benz S600 at huminto sa pasukan ng gusali. Nagmamadaling dinala ni matandang ginang Lewis ang mga tao para salubungin sila. Sa loob ng sasakyan, lumabas ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng suit at naka-gold na salamin. "Secretary Lee, nasaan si President Wang?" Mabilis na umakyat si Mark Lewis para salubungin siya. Iniangat niya ang ulo at tumingin sa loob ng sasakyan. Walang ekspresyong sinabi ni Secretary Lee, si Pangulong Wang, ay may mahalagang bagay siyang gagawin ngayon. Hindi siya makakapunta. Sinabi ni Mark Lewis na may kaunting pagkabigo sa kanyang puso, kung tutuusin, si Pangulong Wang ay may maraming bagay na dapat gawin araw-araw. Nakahanda na ang silid ng pagpupulong. Pupunta ba tayo at pipirmahan ang kontrata ngayon? Tumango si Lee Musho at walang ekspresyon na sinabi, "Ituro mo ang daan." Pagdating nila sa meeting room, umupo si Secretary Lee sa main seat. Nakaupo sa magkabilang gilid sina Old Lady Lewis at Mark Lewis. Umupo si Megan Lewis sa tabi niya at ng kanilang ama, si Lewis Mingfeng. Samantalang sina Alex Dixon at Jane Lewis, maayos silang umupo sa gilid ng silid. Pagkaupo ni Secretary Lee, sinabi ni Old Lady Lewis, "Secretary Lee, naihanda mo na ba ang kontrata?" Umisi si Secretary Lee at sinabing, "Hindi ako nandito para pumirma ng kontrata sa iyo sa pagkakataong ito. Nandito ako para sabihin sa iyo na huminto ka na sa pagtatrabaho sa akin." Para bang merong napakadaming bato na nagbabagsakan na umalangaw at nagdulot ng ingay sa meeting room. Bumilis ang tibok ng puso ni Mark Lewis. Ang bagay na pinakakinatatakutan niya ay naging realidad na. Nagulat din si Old Lady Lewis. Nagmamadali siyang nagtanong, "Bakit? May nagawa bang mali ang ating Lewis family? Bakit hindi wasto ang ating pagtutulungan?" Sinabi ni Secretary Lee sa patag na tono, "Ito ang utos ni Pangulong Wang. Sinusunod ko lang ang kanyang utos." Tumingon si Jane Lewis at tumingin kay Alex Dixon. Nakita niya na kalmado lang ang ekspresyon nito at hindi man lang nagulat, parang alam na niya ang resulta nito. Namula ang mukha ni Mark Lewis. Tinanong niya, "Bakit? Hinala ko na hindi ito utos ni Pangulong Wang. Hindi ko ito matatanggap." Abangan ang susunod na kabanata.